Mula sa nakakatakot na halimaw na may pulang mata, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ang mga taga-Nayon na dati nanginginig sa takot, ngayon ay halos sumamba na sa harap ni Eugene. Sir Eugene, tawag nila, sino ang mag-aakalang ang kinatatakutan nilang nilalang ay isa palang marangal na kabalyero. Sa gilid, hindi na mapigilan ni Miriam ang inis. Eugene, sobra na to, kahit pagsisinungaling lang yan, sumusobra ka na. Pero para kay Eugene, ito ay isang kalkuladong galaw. Alam niyang ang mga taong ito ay hindi pa nakakakita ng tunay na noble sa buong buhay nila. Kaya kahit anong kwento ang sabihin niya, paniniwalaan nila ito ng buong buo. At heto na nga ang mga taga-Nayon, kanya-kanyang gawa ng sarili nilang teorya. Kaya pala sa gubat siya nakatira. Siguro doon siya nag-e-ensayo. O kaya naman, nagpapagaling siguro siya ng sugat mula sa pakikipaglaban. Ang bawat kilos ni Eugene na dati nilang pinagdududahan, ngayon ay itinuturing na nilang katangian ng isang tunay na bayani. Kalmado namang sumagot ang bida, dahil sa iba't ibang pagkakataon, pinili kong mamuhay ng mag-isa. Isang sagot na napakababaw, pero sapat na para mas lalong humanga ang mga tao. Napakagaling na kabalyero daw niya dahil nakatagal siya sa gubat ng mag-isa. Dahil sa sobrang pasasalamat ng chief, kahit wala silang maibayad na ginto, inalok nila ang pinakamagandang matutuluyan para sa ating bida. At tinanggap ito ni Eugene nang may kunwaring pagpapakumbaba. Gusto ko lang magpahinga, wika niya. Kinaumagahan, bago pa man sumikat ng husto ang araw, naghahanda na si Eugene. Gamit ang kanyang abilidad na nakuha niya mula sa Panginoon ng gubat, binalot niya ang kanyang balat ng mga itim na kaliskis. Ito ang kanyang proteksyon laban sa sikat ng araw, isang mahalagang abilidad para sa isang vampirang maglalakbay sa ilalim ng araw. Pero si Miriam, hindi pa rin makapaniwala sa lakas ng loob ng bida. Anong pumasok sa isip mo at nagpanggap kang kabalyero? Vampira ka na hindi man lang marunong magbasa? Panunumbat nito. Ngunit para kay Eugene, simple lang ang sagot, aalis din naman siya, kaya hindi na mahalaga kung mabuko siya balang araw. Nagtatanong si Miriam kung ano ba talaga ang layunin ni Eugene. Bakit ngayon lang siya lumabas sa gubat at nakipagkaibigan sa mga tao? Sakto namang dumating ang mga taga-Nayon, handa na ang lahat para sa kanilang pag-alis. Napangiti si Eugene. Nakita mo, sa loob lang ng isang gabi, nagkaroon ako ng mataas na katayuan. Ipinaliwanag niya ang isang masakit na katotohanan, mas naniniwala ang mga tao sa kapangyarihan at awtoridad kaysa sa kahit anong mabulaklak na salita. Sa nayong ito, ang kanyang kasinungalingan ay tinanggap bilang katotohanan dahil sa kanyang katayuan bilang kabalyero. Pero alam ni Eugene na hindi sapat ang mabilisan at gawa-gawang kwento kapag kaharap na niya ang mga totoong noble. Kaya naman, may bago siyang misyon, gagawin niyang katotohanan ang bawat kasinungalingan. Dahil sa mga mabuting gawa na ipinakita niya, nakuha niya ang buong tiwala ng Nayon. Iniabot pa ng chief ang isang sulat para hindi siya mapagkamalan sa lungsod. Habang ang binatang si Fellid ay pormal na nagbigay-pugay sa kanya. Inaasahan ko ang iyong patnubay, Sir Eugene, wika ng binata. Tumingin si Eugene kay Fellid. Para sa binata, siya ay isang bayani. Pero para kay Eugene, si Fellid ang kanyang daan. Gagamitin kita para maging isang tunay na noble, sa isip-isip niya. At doon nagsimula ang paglalakbay ni na Eugene at Fellid. Habang naglalakbay, natanaw ni na Eugene at Fellid ang nayon ng Brahms. Laking gulat ng ating bida nang mabasa ni Fellid ang karatula. Marunong palang magbasa ang binata. Itinuro daw ito ng kanyang ina, na natuto naman mula sa lalaking minahal nito, ang mismong si Sir Terwin. Dahil hindi marunong magbasa si Eugene, isang ideya ang pumasok sa isip ni Miriam. Tamang-tama, Eugene. Magpaturo ka sa kanya. Pero paano magpapaturo ang isang kabalyero sa isang binata nang hindi nabubunyag? Simple lang. Gagamit na naman si Eugene ng isang napakalupit na drama. Umamin si Eugene kay Fellid, pero sa paraang nakakaawa. Pakita lamang ang pagiging kabalyero ko, wika niya. Ikinwento niya na ang kanyang pamilya ay matagal nang bumagsak, at sa buong buhay niya, ang tanging nagligtas sa kanya ay ang kanyang espada at hindi ang mga letra o libro. Isang matalinong galaw, pinagduda niya muna ang binata para sa huli ay mas lalo itong magtiwala. Ayon kay Eugene, kapag nakuha mo na ang tiwala ng isang tao, ang tiwalang iyon ay magiging isang pangtakip sa lahat ng kasinungalingan. At gumana nga ang plano.
Habang tinatawanan ni Miriam ang malupit na pagkukunwari ni Eugene, si Fellid naman ay tuluyan ang nahulog sa bitag. Humingi pa ito ng paumanhin dahil pinag-isipan niya raw ng masama si Eugene noon dahil sa mga chismis na isa itong halimaw. Sabi ni Fellid, huhusgahan kita gamit ang sarili kong mga mata, hindi base sa sabi-sabi. Nangako pa ang binata na palihim niyang tuturuan si Eugene para hindi ito mapahiya sa harap ng ibang tao. Sa gitna ng kanilang paglalakbay, isang palaso ang biglang lumipad, direkta sa mata ni Fellid. Pero bago pa ito tumama, mabilis na nasalo ito ni Eugene. Isang grupo ng mga bandido ang lumabas mula sa anino, tumatawa. Sabi ng isa sa mga bandido, ibagsak niyo lahat ng dala niyo kung ayaw niyo mamatay. Akala nila, madaling biktima ang isang kabalyero. Pero bago pa matapos ang banta ng kanilang leader, isang mabilis na kislap lang ng talim ang nakita. Gumulong ang ulo ng kanilang boss sa lupa. Hindi man lang nakakilos ang mga bandido sa sobrang bilis ni Eugene. Sa isang iglap, naging massacre ang dapat sana'y pang-hold up. Isa-isang itinumba ni Eugene ang mga bandido nang walang kahirap-hirap. Habang nakatayo sa gitna ng mga bangkay, nagtanong si Eugene kay Fellid, bakit ba hilig ng mga taong saktan ang mas mahina sa kanila? Kapag ba mukhang mahina, kailangang pahirapan? Fellid, kapag ba natuto na akong magbasa, maiintindihan ko na rin ba ang mga ganitong bagay? Hindi nakasagot ang binata. Pero tiningnan siya ni Eugene ng diretso sa mata at winika. Sabi mo, huhusgahan mo ako gamit ang sarili mong mga mata, di ba? Malaya kang maniwala sa gusto mo. Pero ipinapangako ko sa'yo, hinding-hindi madadapuan ng kahit isang patak ng dugo ang iyong katawan. Maraming salamat sa panunood. Kung nag-enjoy kayo, click nyo naman ang like button at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga uploads namin.